Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir at gayon na rin kay Teodoro Alonso, kay Ralph Magno at gayon na rin kay Belo Joko, Ronald Berbosidad, Edmond Chubal Sopnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking Pinoy Viral Sport YouTube channel membership. Kung inyo nga makikita ang join ay maaari nyo nga yung pindutin. At once na nagpa-member kayo ay automatic kayo sa mga shoutouts at gayon na rin sa mga future benefits. Pag-usapan nga natin ang dalawa sa mga magagaling na coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone at gayon na rin itong si Coach Chot Reyes na alam naman natin na tinulungan nila ang Gilas Pilipinas na makaangat sa FIBA World Cup ranking at gayon na rin makaangat sa FIBA Asia Cup. Ang pinagkaiba nga lang ng dalawa pagdating nga sa game plan ay magkasalungat nga ang kanilang style dahil si Coach Chot Reyes ay gumagamit ng dribble drive samantalang si Coach Tim Cone naman ay gumagamit ng triangle. At unahin nga natin ang dribble drive. Ang sabi nga dito, an aggressive offensive basketball play that requires strategic spacing and quick ball movement. At ay na rin sa aking pagkakaunawa at kayo nang bahalang magtuwid sa akin kung mali ako, ngunit sa palagay ko ay dumidepende nga sa hahawak ng bola kung itadrive niya sa loob o ipapasa niya sa kanyang mga kakampi. At ito nga ay gumagamit ng dribble at gayon na rin ng bilis. Samantalang ang triangle naman, sabi nga dito, created from a post player on strong side block, the strong side corner, and the extended strong side wing who gains possession on the first pass. At ay na rin sa aking pagkakaunawa, ito nga ay less dribbling at more on passing at para nga siyang European style at nagke-create nga siya ng triangle defense. At atin namang alamin ang mga record ni Coach Chot Reyes at ni Coach Tim Cone as head coach ng Gilas Pilipinas. At unahin na nga natin itong si Coach Chot Reyes. Si Coach Chot Reyes nga ay unang nag-coach sa Team Pilipinas sa taong 2005 hanggang 2007 kung saan tinulungan niya ang Pilipinas na makapi-place sa nangyaring FIBA Asia Cup samantalang naka-third place naman ang Pilipinas under Coach Chot Reyes sa nangyaring William Jones Cup sa taong 2005 din. Samantalang nung 2007 FIBA Asia Cup Championship ay nabigo nga si Coach Chot Reyes na maipasok ang Gilas Pilipinas sa 2008 Summer Olympics dahil natapos lamang ang Pilipinas sa FIBA Asia Cup sa 9th place. Samantalang noong 2012, 2013 at 2014 naman, ito nga ang pinakamaningning na taon ni Coach Chot Reyes dahil sunod-sunod ang magandang panalo ng Gilas Pilipinas. Halimbawa na lamang noong 2012 William Jones Cup, nakuha nga ng Pilipinas ang kampyonato at noong 2013 naman ay naka-second finish ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. At nakapasok pa tayo noong 2014 sa FIBA World Cup at may record nga tayong 1-4. Kaya naman hinangaan talaga si Coach Chot Reyes sa mga taon na yan. Kaya nga lang noong 2014 Asian Games na ginanap sa Korea sa Incheon na balot nga ng kontrobersya itong si Coach Chot Reyes matapos niyang utusan si Marcos Dautit na i-shoot sa court ng kalaban ang dapat sana ay bola ng Gilas Pilipinas. Kaya naman noong 2014 nga ay natanggal sa pagiging head coach ng Gilas Pilipinas itong si Coach Chot Reyes. At muli nga siyang nakabalik noong 2016 hanggang 2018 ngunit sa pagbalik niya nga ay mukhang buena malas naman ang kanyang unang intro dahil nag-away nga ng talaga namang malala ang Gilas Pilipinas at gayon rin ang Australia sa ginaganap noon na FIBA World Cup qualifiers. Ito nga ay nangyari noong 2017 kaya naman noong 2018 ay pinalitan siya ni Coach Yeng Giao na humawak sa 2019 Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. At muli ngang nakabalik si Coach Chot Reyes noong 2022 at pinalitan niya nga si Coach Tab Baldwin. At ang unang intro nga ni Coach Chot Reyes ay nung Southeast Asian Games na ginanap sa Hanoi kung saan for the first time ay tinalo nga tayo ng Indonesia na hindi tayo matalo-talo ng ilang dekada na kaya naman galit na galit noon ang mga Gilas fans. Ngunit bumawi naman siya kaagad noong 2023 Southeast Asian Games na ginanap sa Cambodia kung saan nakuha nga ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya. At sinabi nga noon ni Coach Chot Reyes na magre-retiro na siya sa pagiging coach ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. At ang pinakahuli niya ngang hinawakan ng FIBA World Cup 2023 tapos nagretiro na ngang tuluyan si Coach Chot Reyes. Masasabi nating meron namang naiambag na malaki
si Coach Chot Reyes sa Gilas Pilipinas. Ang problema nga lang sa Gilas Pilipinas, kapag naging coach ka, bawal ka matalo kung gusto mong tumagal sa posisyon. Samantalang ito naman ang record ni Coach Tim Cone as head coach ng Gilas Pilipinas. Noong 1998 nga, nakuha nga ng Pilipinas ang bronze medal sa nangyaring Asian Games na ginanap sa Bangkok. Tapos noong 1998 din sa William Jones Cup na ginanap sa Taipei, nakuha naman ng Pilipinas ang gold medal. At noong 2019 SEA Games na ginanap dito sa Pilipinas ay nakuha nga ng Gilas Pilipinas ang gold medal. At noong 2022 ay nakuha nga ng Pilipinas ang gold medal kung saan na-upset nga natin ang China sa kanilang baluarte. At dahil din sa Coach Tim Cone effect, sa latest nga na FIBA Asia Cup Qualifiers Power Rankings, pumangatlo na ang Pilipinas sa Japan at number 1 pa rin dyan ang Australia. Malaking bagay nga na pumangatlo na sa Asia ang Pilipinas at napakataas na ng ating narating pagdating sa FIBA Asia Cup Power Rankings. Ang masasabi ko lang ay magpasalamat pa rin tayo dito kay Coach Chot Reyes at ginawa niyang lahat upang tulungan ng Gilas Pilipinas at tao lamang din siya na nagkakamali. Ang importante naman sa lahat ay si Coach Tim Cone na ang humahawak sa Gilas Pilipinas at alam natin ang kapasidad ng isang Coach Tim Cone at marami pa nga siyang plano sa Gilas Pilipinas sa kanyang 4 na taon na pinirmahan na kontrata sa SBP. At ang pinakamahalaga ay itong si Justin Brownlee ay nasa panig ng Gilas Pilipinas dahil aminin man nating lahat, si Justin Brownlee talaga ang isa sa haligi ng Gilas Pilipinas at gayon na rin ang inaasahan ng Gilas Pilipinas sa mga mangyayaring laban, partikular na sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers at gayon na rin sa Olympic Qualifiers. At si Justin Brownlee ay talaga namang masasabi nating Pinoy na Pinoy at mahal na mahal ang Pilipinas. At ay na rin sa mga report, mukhang madadagdagan ang Final 12 ni Coach Tim Cone na gagamitin sa FIBA Asia Cup Qualifiers second window at gayon na rin sa Olympic Qualifiers. Ayon kasi sa mga naglalabasang report ay kinuha daw ni Coach Tim Cone sila Renz Abando, Jordan Herding, Arvin Tolentino at Justin Baltasar. Kaya naman kung totoo talaga ang balita na nakuha nga si Renz Abando, Justin Baltasar, Jordan Herding at itong si Arvin Tolentino, maganda ngang addition ito sa Gilas Pilipinas dahil ang mangyayari sa Gilas Pilipinas ay meron na ngang bilis at meron pang laki at bukod doon ay meron pang mga shooter pagdating sa labas. Kaya naman abangan na lang natin ang magiging final announcement ni Coach Tim Cone kung nadagdag ba ang 4 na ito sa kanyang binubuo na Gilas pool na alam naman nating pangmatagalan ay na rin kay Coach Tim Cone natatagal daw ng 4 na taon.